reconciliation, pagbabati, no? Yung paghingi niya ng sorry sa'yo kasi nga namimiss ka niya, and eto nga yung sinabi natin, no? Namimiss ka niya, and gusto niya manghingi ng tawag sa inyo, mga kapiksi. Okay? So doon niya na-realize na pwede rin makipag-reconcile siya kasi sabi nga dito, di ba, ikaw ang gusto ka na makasama. So kapag hindi niya nakinaya, maaari talaga siyang magbalik sa inyo, guys. And hindi lang sa magsusorry, pero maaaring makipagbalikan kasi nga with this message na ikaw ang gusto kong ikaw ang gusto kong makasama. Pero hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran ngayong January 2025. So love life reading tayo guys, medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag love life reading. Unahin natin tong deck na to. By the way guys, pagdating sa love life, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung role, mga kapiksi. If hindi kayo makaresonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, guys. So ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Itong person mo, meron siyang conflicting thoughts, no? Ibig sabihin nagtatalo yung isip niya. Kasi sabi niya dito, I miss you, ikaw ang gusto ko na makasama, pero sinasabi rin niya na palayain mo na ako. So ibig sabihin, itong person na to gusto ka niya or gusto ka pa niyang makasama, namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya, pwedeng hiwalay na kayo ng person mo, no contact, ghosted, or pwede ring in a relationship pa kayo pero hindi kayo nag-uusap, parang ghosted nga, ganyan. Baka nagkakaroon kayo ng problema sa relationship. And yung iba sa inyo nagkakaroon ng problema, kaya gusto niya maging malaya, no? From you, no? Gusto niya maging malaya dun sa relationship nyo. But at the same time, namimiss ka niya. So, kumbaga parang dun sa moment na hindi kayo nag-uusap, no contact, ganyan, ghosted, doon niya na-realize how much kanya namimiss and how much kanya kailangan sa buhay niya, no? And gusto niya na gusto kanya ulit na makasama. Pero parang hindi ka kasi maalis sa isip niya, kaya sinasabi niya na palayain mo na ako kahit na hiwalay na kayo or no contact, physically ganyan, pero emotionally tsaka mentally yung isip niya at tsaka yung damdamin niya nasa iyo pa rin. Okay, ganon, guys. So in short, parang nababaliw na itong person mo, tinitiwang na, ganyan. So yan ang epekto if ever na nakikinig kayo ng mga subliminals ko, especially yung pampabalisa, pampamis at saka pampabaliw, guys. Kapag kinombo-kombo nyo yun, kahit na hindi kayo nag-uusap, kahit na magkalayo kayo, kahit taon na, guys, no? Kahit, let's say for example, taon na kayo hindi nag-uusap, all of a sudden, biglang magkakaroon ng flashes sa isip ng person mo, ikaw at palaging ikaw, mga memories nyo, yung magpa-flash sa isip niya, mga kapiksi. So, ganun yung epekto ng mga subliminals ko. Kaya, if ever, no, make sure na palagi kayo nakikinig ng relationship subliminals ko kung gusto niyo makatulong sa relasyon nyo, mga kapiksi. Okay? So, yan, guys, yung mga mensahe sa'yo ng person mo. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin, guys, yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 10% discount din yan until January 31. Avail nyo na mga kapiksi. So, Capricorn guys, kayo ay na-represent ng King of Pens. Ito yung ating love energy. Definitely guys, itong person mo nagsasuffer ito. Actually, parehas kayo nagsasuffer mga kapiksi, no? Yung relationship nyo is falling apart or had fallen apart. Ibig sabihin, baka nawasak na talaga yung relationship nyo. Dahil this is because of betrayal guys, no? Third party, clear third party energy ng pagkawasak ng relasyon nyo mga kapiksi, and parehas kayo nagsasuffer guys. Pwedeng ikaw guys, umiiyak kayo sa gabi or kahit hindi gabi, pero every time na naiisip nyo yung nangyari dun sa relationship nyo, palagi kayong umiiyak. And ito namang person mo, balisa siya sa nangyayari sa relationship nyo, hindi rin siya makatulog mga kapiksi, especially ano yun parang halo-halo na una na konsensya siya, pangalawa kapag ka nakikinig kayo ng subliminals ko guys, no? Kasi sabi ko nga kapag nakikinig kayo, especially pampabalisa, pampamis, pampabaliw, kapag kinombo-kombo nyo yun guys, talagang kahit di kayo nag-uusap, kahit may kasama siyang iba, kahit anong ginagawa niya, you are always on their mind mga kapiksi. So, ganun yung nangyayari sa kanya. And itong person mo, kinakain ito ng sobrang kalungkutan guys, no? Pwedeng hindi mo syempre hindi mo alam, hindi naman kayo nagkikita kung hindi kayo nag-uusap mga kapiksi. Pwedeng pinupost niya na masaya siya sa social media, especially kapag kami nakikita ka mga post niya kasama ng mga tropa niya, friends niya, or kung kasama yung third party mga kapiksi. Pero facade lang ang lahat ng yon. Ibig sabihin parang pinamumukha niya lang sa'yo na masaya siya, but deep inside them, sobrang lungkot, kinakain ng lungkot itong person mo. And itong person mo parang nag-ask ito na maging malaya, no? Parang hiniling niya sa'yo. Ito nga, kaya nga sabi natin ito, palayain mo na ako. So, parang yung iba sa inyo, parang nag-ask siya sa'yo, nanghingi siya sa'yo ng kalayaan niya, ng permiso para maging malaya siya, and ikaw, binigay mo naman yun sa kanya. Pero imbis na maging masaya siya, akala niya magiging masaya siya pag pinalaya mo siya, kabaliktaran yung nangyayari. Kasi nga, sabi ko sa inyo, this person is missing you a lot and sobrang lungkot niya. Pero, marami kayong conflict kasi guys. Kaya kahit na hindi siya, let's say for example, hindi kayo naghiwalay, kung hindi mo siya pinayagan na lumayo, ganyan, mag-aaway pa rin kayo guys, kasi there's a lot of conflict between you and your partner, at saka dun sa loob ng relationship, kasi marami nga kayong mga trust issues dahil sa third party. Actually, hindi lang third party yung issue, mga balakid talaga, third party na kabit, plus meron pa mga third parties na barkada, inom, sugal siguro, pero barkada, inom, ganyan. Yung tipong ikaw yung least priority ng person mo, parang binata ba, dalaga ba, ganyan, yung parang walang iniintindi, hindi kanya iniintindi, ganon yung naging issues nyo. And ayan, no, sobrang mabigat sa kalooban nyo guys. For some of you, pwedeng LDR din kayo nito, and yung coping mechanism nyo guys is magtrabaho, no? Magtrabaho, binubuhos nyo yung oras nyo, yung panahon nyo sa pagtatrabaho para makalimutan yung person nyo. Pero one of these days guys, magre-reach out itong person mo, parang iniipon niya lang guys yung kanyang lakas ng loob para mag-sorry sa'yo, mga kapiksi. Makikipag-reconcile ito, not necessarily na makipagbalikan, pero manghihingi din ito ng tawad sa inyo. Pero as of now, lalo na kung galit kayo sa kanya, hindi ito magsusorry kasi napipick up nila yung energy nyo. So, nasa sense nila na galit kayo, ganyan. Kaya hindi sila kumukontak. Pero once na
humupa na yung galit nyo sa puso nyo, sa isip nyo, magre-reach out itong person na to, mga kapiksi, and sila mismo yung hihingi ng tawad sa inyo, guys. So, patawarin nyo na for the sake of your own peace of mind. Syempre, para magkaroon kayo ng peace of mind if ever na manghingi sila ng tawad sa inyo. And actually, kahit na hindi sila manghingi ng sorry, mas maganda na patawarin nyo sila para mabilis kayo makamove on sa mga emotional pain, mga kapiksi. Alright? So, yun yung nakikita natin, Capricorn, na energy. Comment down below if naka-resonate kayo. Ang pwede nyo lang i-mind dito, guys, is itong reconciliation, pagbabati, no? Yung paghingi nyo ng sorry sa'yo kasi nga namimiss ka niya, and ito nga yung sinabi natin, no? Namimiss ka niya, and gusto niya manghingi ng tawad sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, doon niya na-realize na pwede rin makipag-reconcile siya kasi sabi nga dito, di ba, ikaw ang gusto ka na makasama. So, kapag hindi niya nakinaya, maaari talaga siyang magbalik sa inyo, guys. And hindi lang sa magsusorry, pero maaaring makipagbalikan kasi nga with this message na ikaw ang gusto kong ikaw ang gusto kong makasama. Pero this will take time, mga kapiksi, kasi kinakain pa ito ng takot as of now, guys, no? As in, takot, konsensya, ganyan. Plus, baka pinipigilan din siya ng third party, mga kapiksi. So, kung gusto nyo bumalik siya, guys, i-mind nyo na yan. Pagbabalik yan. If ever man na naka-resonate kayo, guys, pwede nyo pakinggan yung mga subliminals natin. Pampabalisa, pampabalik, pampabaliw, pampamiss, yan. Pampawala ng third party. Yan yung mga best subliminals para sa inyo. So, additional love message para sa inyo, boundaries, no? You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. So, tama lang ito, guys, na turuan nyo sila na hanggang dito ka na lang. Kumbaga parang wag nyo silang hayaan na abusuin kayo. Wag nyo palakihin yung ulo nila. Sometimes kasi excuse for the word, parang ginagago nila kayo because tinitake for granted nila kayo, ganyan. But in reality, parang ina-allow nyo din kasi yon na gano'n, parang nai-spoil din sila na gawin yon. Pero kung mag-set kayo ng clear boundaries sa kanila na hindi mo yan pwedeng gawin sa akin, hindi mo yan pwedeng sabihin sa akin, you have to respect me, no? And dapat gano'n din yung ginagawa nyo sa sarili nyo, nire-respeto nyo yung sarili nyo, no? You have to learn to say no to them kahit mahal nyo sila, pero dapat mahal nyo rin yung sarili nyo, guys. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Ito, guys, ipagbabalik yan, i-mind nyo yan, tsaka itong reconciliation, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Ito yung ating sa mga gusto magpabalik pala, guys, pampawala ng third party, meron tayong video course, no? Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Pwede nyong avail yun. Magkakaroon din tayo ng bagong course ngayong January, abangan nyo. Paano pabalikin si ex, revise breakup, mga kapiksi. So, coming soon this January. For more playlist para sa Capricorn, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.